Actually, I didn't know na parang pagdating ko pala doon, gagawin pala siyang parang reality, na naka-coverage pala siya lahat. Wala kang idea? Wala po. Share about yourself, especially new ones na ngayon pa lang namin makikilala. Baka you can also share a little bit of background kung ano yung nagawa nyo in the past, okay? Hello po! Hello po Kuya MJ, and hello po sa lahat ng press natin tonight. Nakakatuwa si Criza Direk. Finally! Finally! Diba? Ano bang, para lang sa mga first time na rininig si Criza or makikilala si Criza, when ka nag-start Criza and ano na yung mga nagawa mong projects? So, when I was 13 years old, nag-audition po ako sa PBB. Okay. So, doon po talaga nag-start lahat yon. And then, right after PBB po, nagkadenang ginto ako, MMK, nag-He's Into Her, tapos Wild Little Love, and yung mga ibang projects ko po na nasa I Want pa, ganyan. Tapos, yung pinaka-last project ko po is He's Into Her. So this is the first biggest project for you? Yes po. Yan! Nakakatuwa. Congratulations, Criza. Thank you. Criza, from the cast, you're one of the few with a fairly solid experience in the industry. Following your participation in He's Into Her, MMK, Flower of Evil, which all included heavy acting scenes. What kind of process works for you in order to put yourself in a specific mindset to play a certain character? So based from your experience. Based on my experience po, kasi sa nakikita ko din po sa mga nakakasama ko on my past projects is iba-iba po talaga kami ng technique na tinatawag kung paano maka-get into character. Pero as for me, kasi hindi po ako nagde-depend sa kung ano yung nangyayari on my personal life. Like, hindi ko iniisip na malungkot yung buhay ko, hindi ko iniisip na may namatay or na nawala sa akin. I really try to put myself on the situation of my character and talagang iniintindi ko kung ano yung pinapagdaanan niya. Nilalagay ko yung sarili ko sa shoes niya. I don't use my personal experience. So, for me, yun po yung talagang nag-work sa akin. Take us back dun sa time na nag-o-audition kayo. Kasi sa social media, ang daming mga naglabasan ng mga audition piece ninyo. Nagkaroon kayo ng mga eksena with yung mga magagaling na artista ng Kapamilya Network. So ano yung naging challenging sa inyo during that time? Ano yung nararamdaman nyo sa mga oras na ka-eksena nyo sila? Or challenging or unforgettable, di ba? Di malimutan. Okay. Yun nga, since sinabi ni Locke na parang second day na po kami nag-audition, sobrang hirap siya for me kasi I didn't know what to expect, kung sino ba yung eksena ko, kung sino ba yung Clue as in no idea? As in no idea You po. just knew that there's a go see? Yes po. Okay. Actually, I didn't know na parang pagdating ko pala doon, gagawin pala siyang parang reality, na naka-coverage pala siya lahat. Wala kang idea? Wala po. And actually... So parang sabi sa'yo, Criza, punta ka sa ABS, merong ganap. Hindi naman po ganyan ka-casual, but parang the night before. Ano sabi? Na Direct Lauren wanted you to be there. If pwede ka, punta ka tomorrow. Okay. And then, Did you ask, anong gagawin ko? Anong susuotin ko? And what am I supposed to do? May ganun po. Pero sa akin po kasi medyo sanay na po ako na pinapapunta po ako sa ABS. And parang wala na po akong no questions asked pag si Direct Lauren yung sabi, punta po kayo sa ABS. So, okay. And then, punta mo nga? And then, ayun po, pagdating ko doon, Bulaga? I only had 15 minutes to memorize the script, dalawang script, the intense scene and then the kilig one. So yun din po yung mas challenging sa akin. Directs, all three direct. Anything you can say about how Criza did sa audition? Sabi niya, sa clip, nakita ko sabi niya, hindi niya kalain na seryoso pala ito. Kala niya simple batuhan lang. Very intense si Harvey noon at the time. So, gano'n naman sila Pag nabigyan mo rin ng... Importante yun, di ba, Harvey? Yung ka-draw out mo talaga na artista, may binibigay sa'yo. I think Criza was challenged because Harvey was giving something na naano rin siya, natigal-gal din yung bata. So, in fairness naman, I knew she would deliver. When we asked her to go see, medyo in my head,
bagay si Krisa dun sa role, bagay siya kay Harvey. So medyo komportable na ako dun sa idea na yun. And tuwa ko sabihin niya na no questions asked pag may punta siya. Kasi alam naman niya na hindi ko sasayangin yung oras niya. Yes, diba? So, it was just a formality because kailangan ko rin matest yun nasa utak ko. Tama ba yung hinala ko? Yes. At saka, kasi direct sa netizens, nagtatanong sila bakit short lang daw yung clip ng audition ni Criza, paano talaga siya natanggap. Siguro dahil shortened yung episode, pero kung talagang makita yung full, mahaba yun, tapos ang daming pinagawa ni Direk Lawrence sa kanya, na parang Criza hindi yan enough, gawin mong ganito, bla 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 bla. Siguro, doon kami na-impress kay Criza kasi ano yung term nyo kanina? Malleable. Malleable. Kung anong binato ni Direk Lawrence, binigay niya. Parang yun. Siguro na-shorten lang dahil short lang yung episode, pero ganun po yung nangyari kung bakit siya yung... Ilabas na lang natin yung... Oo, ilabas na yung raw. Ilabas nyo na for additional content. Yung ano. Pero yung doon po sa part na parang hindi ko siya sineryoso or parang may sinabi akong spiel na akala ko hindi siya seryoso, akala ko eme lang. That's not my reaction when direct critique me. Hindi po yung reaction ko. Sinabi ko po yan when they asked kung ano yung reaction ko nung nakita ko na super dami pa ng cameras and parang reality pala siya. So, doon ko po siya sa part sinabi na, oh my God, seryoso pala siya. Doon yun, hindi doon sa kay Direk. Oh. No, parang Kasi parang ayoko isipin ng tao na dinidisrespect ko si Direk and I don't take it seriously when in fact sobrang kinakabahan talaga ako nung nandun ako sa harap ni Direk. Oo. Pero alam mo, pinakita mo lang dito dahil sa sanay ka na sa mga workshops and mga go-sees na pinupuntahan mo. 15 minutes. Grabe naman, di naman. No, parang nasanay na yung body mo, di ba? Yung mind and body mo na I can do this, kaya ko to. Adrenaline rush, kaya ko to. Alam mo na sa kahuhugot. Ano yung na-feel nyo yung nakuha nyo yung 5 major roles? For me naman po, nung time na na-receive ko na ako nung time na narinig, sorry. Nung time na narinig ko po na ako na magiging si Hope, actually hindi ko alam kung ano ma-feel ko. Hanggang makauwi ako, hindi siya nagsisink in sa akin. Kasi for the longest time, parang every time haharap ako sa camera and every time mag-audition ako, meron laging nakatanim sa puso ko na kailan kaya yung time ko, kailan kaya yung akin, kailan kaya dadating to. Like, marami akong ganong question sa sarili ko. So, nung time na sinabi sa akin ni Direk and nung time na parang na-realize ko na, oh my gosh, talaga bang pinapagkatiwalaan nila ako dito kay Hope, wala akong ibang naramdaman kundi eagerness na mabigay ko kung ano yung dapat mabigay ko sa character, kung ano yung hinihingi, and kung ano po yung kailangan. And actually, meron akong konting sadness. Hindi ko alam bakit. Pero kasi, while I was, habang naiisip ko na okay na sa akin na si Hope, gagawin ko na si Hope, nalungkot ako kasi wala na dito yung lola ko and hindi niya na mapapanood na ito na finally bida na ako. Kasi hindi ko lang to dream eh. Dream namin tong dalawa. So the fact that she's not here anymore, hindi niya nakikita kung gaano kasaya yung face ko and kung gaano kasaya yung aura ko, that's a little bit sad. Pero alam ko naman na nanonood siya up there. So yun po. Alright, thank you.